Mag-start na po tayo para sa mga sign ng Aries. Ayan. Kuha muna tayo ng ilang messages para sa inyo. Dito muna tayo sa inyong tarot. Shuffle ko muna guys ha. Para sa mga Aries, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aries, ngayong linggo, andito ang pagprotekta. Especially pagdating sa inyong buhay, unang-una na dyan, trabaho at relasyon, partnership, kung kayo nasa in a relationship na, couples, or kung single, maaaring ito ay may kaugnayan sa inyong partner in business, or matatawag niyong partner in crime. Okay, maaaring dito, patuloy niyo namang ipaglaban kung ano yung nais niyo pang makitang paggalaw or movement pagdating sa inyong pagsasama or connection. Actually, the Six of Wands, hindi imposible na meron po kayong i-celebrate this week. Gaano man po yan, kalaki, kaliit, pero mas magiging in touch kayo sa inyong mga kapareha. Again, mapa-business man po ito or personal na relasyon. In touch in a way na alam nyo na, kumbaga, alam niyo yung posisyon kung saan, sabi ko nga, mas may improve nyo pa yung inyong negosyo or yung relasyong ito na meron kayo. Parehong narito yung kagustuhan na ma-achieve yung success. May balance. The King of Cups ay narito. Kung meron mang ilang changes kayong nais gawin together, pag-uusapan, pagkakasunduan. Kung higit po tayo magiging practical, maaaring merong agreement or partnership na mabubuo ngayong linggo pa lang. Okay? Kasi andito yung clarity rin, yung balance na mag-take action dito sa mga pangarap niyo pa. Pero overall, ang ganda ng linggong ito. Patungo pa sa mas higit na improvement or even advancement. Para sa ilan, andito na sa celebration na aking nakikita or naiiwan para sa inyo ngayong linggo. Add tayo ng pinaka-final advice para sa mga Aries at yung iwan natin para sa kanila. Okay, later, i-shoutout ko po yung mga nagpapa-shoutout. Meron ba? Naka-live day po pala tayo sa YouTube. Okay, anong may iwan natin na final advice? Final advice, message para sa mga Aries ngayong linggo. Okay. A personal issue reaches resolution. Okay. Kung para sa ilan sa inyo, okay guys, sabi ko nga, especially kung meron kayong hindi masyadong napagkasunduan itong mga nakaraang linggo or buwan ng taon, ngayon mas pagtitibayan kayo yung inyong relasyon. Especially for those na merong pinagdaanan na hindi masyadong okay. Ito very normal. Andiyan ang highs and lows, ups and downs ng buhay. Kung meron kayong kahit sa simpleng tension lang or issue, drama na kinaharap, Aries, then ngayong linggo, i-claim na natin ito na andito yung harmony, yung unity, yung respect. Sabi ko nga, balance ang linggong ito. So, merong solusyon, merong resolution, merong success. I-claim na natin yan. This week, ano man yung mga hangarin nyo sa buhay, trabaho, relasyon, ay mapapasa inyo. Para sa inyo, Aries. Hello! Hi! Hi Taurus! Ito na po ang inyong weekly horoscope reading. And let's start. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Dito muna po tayo sa inyong tarot. Kuha lang tayo ng ilang mensahe for you this week. Taurus, anong maiiwan natin para sa kanila? Message. Five of Swords, Five of Pentacles, Nine of Cups. So, 50-50 tayo dito para sa inyo, Taurus, So, hindi ko po ito tatamisan. Actually, maganda. Pero may mga mensahe din tayong umaangat dito na nakikita na hindi masyadong magaan sa pakiramdam. Pero ito, very normal po ito. Andiyan ang, sabi ko nga, highs and lows ng buhay. Pero kung hindi tayo magiging practical, maaaring ito ay may kaugnayan. Unang-una na dyan sa pera, sa inyong income, budget. Ito sa realidad ng buhay, magkakaiba rin po tayo ng posisyon, ng sitwasyon. Kung okay naman yung itinatakbo o yung flow ng money, maybe this is just a reminder na lagi nyo lang tatandaan yung tamang responsibility
Okay? Kung paano nyo pinangahawakan ang inyong income. This is the best time, best week to review your finances or your life in general. Kung paano kayo nagbibigay o naglalabas ng inyong pera. Kasi dito umaangat din yung pangarap. Okay, ito na yung 9 of Cups, yung goal na meron kayo hindi lang para sa inyong mga sarili, pero pati dito sa ilang tao sa inyong paligid. Ito hindi talaga madali yun, lalo pa kung andito, very present yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maibigay, meron kayong ma-share. Pero, yun nga sabi ko, stay balanced sa part na ito kung kailangan pag-aralan, or hindi basta-basta maglalabas. Kasi yung finances daw, andyan yung highs and lows talaga. So, dito rin, maiiwan ko na mas higit kayo sanang maging practical and realistic sa paggasta or paano nyo binabudget ang mga bagay-bagay. Lalo pa't magsisale na naman. 10-10 na naman, Yun yung pinaka-umaangat dito. Lalo pa for some of you na meron talagang struggle right now when it comes to money. Okay? Dito may laban. May ilang laban kayong kailangan lagpasan. At maaaring ito yung ilang payments, yung ilang bills, yung patuloy na bayarin na meron sa buhay. Pero kung nandito naman yung pangarap, yung goal, yung kagustuhan, walang imposible sa inyo. Ito ay maaring pawang test lang kung paano nyo pagagalawin ang mga baso. Hindi, kung paano nyo panghawakan again, yung mga paraan nyo. Okay? Kung paano nyo binabudget ang mga bagay-bagay. Stay balanced sa part na ito. Pero, kung narito, okay, for some of you, other messages na may iwan ko rito, kung andito talaga kayo sa point kung saan kailangan niyo ng pera or meron kayong kakailanganin, hindi man ito may value or something, usaping pera talaga, Kahit sa simpleng pagpapayo, walang masamang magtanong, walang masamang mag-reach out, dahil meron ditong mga taong handang gumabayad sumuporta sa'yo. Maring para sa ilan, ito lang yung minsan kasi nahihiya lang din tayong magtanong, lalo pa kung may involved dito na something kailangan yung pera. Pero, ulitin ko, hindi kayo dito nag-iisa. Kailangan nyo lang bumuo ng, hindi lang lakas ng loob, pero gamitin nyo yung inyong mga boses na may balance. Other indication, kung hindi pa rin mag-apply yon yung ganong message ni Moonchild. Okay, ito yung medyo maring kahit sa simpleng tension ito na may kaugnayan pa rin sa usaping pera or ilang emosyon na pwedeng umangat na may kaugnayan sa inyong partnership, sa businessman or kapamilya, kapareha. Meron tension ako nakikita dito para sa inyo, guys. So, sana huwag kayong magpa-apekto doon. Isipin nyo na lang yung pangarap na aking na-mention dito na sa huli, isa lang naman yung goal ng bawat isa at yun na yung ma-achieve, yung may higit na balance sa buhay para mas matugunan pa itong mga pangangailangan ng lahat. Okay, ayan. Kuha tayo ng pinaka-final advice para sa mga Tauros. So, nakalimutan natin ito, bago pa man ang lahat. Final advice para sa mga Tauros this week. Anong maiwan natin para sa kanila? Okay, meron na umangat sa aking kamay. Bring love into the situation. Especially kung mag-reflect po itong ating nakitang ilang tensyon, issue, or drama, kahit sa simpleng tensyon lamang ito, na ayaw nating mapunta or mauwi sa conflict, misunderstandings. Okay, bring love into the situation. Sabi ko nga, punan nyo na lang itong parang tensyon na ito ng pangarap, ng love. So, pangibabawan kayo ng love, nung pag-uunawaan, kahit paminsan ng hirap, lalo pa kung andyan yung emosyon na umaangat. Pero, kalma lang daw. Ang mga bagay-bagay ay merong dahilan para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, ito na po ang inyong reading. Weekly horoscope, tarot reading po tayo para sa inyo ngayong linggo. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Dito muna tayo sa inyong tarot.
Itong oracle, lagyan lang natin sa gilid. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message for you this week. Gemini, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Gemini. Andito yung inyong patuloy na pakikibaka, pakikipaglaban. Ang ilan ay maaaring maging higit na competitive sa inyong buhay. Trabaho especially, or kung meron kayong negosyo sa isang bagong proyekto, andito yung pakiramdam na ayaw nyo na ng pagiging nega, syempre pa, or ng ilang drama. Kung mag-reflect man itong challenge, kasi nga magiging, angat yung competitive, yung pagiging competitive this week ng mga Gemini. Dahil dito sa maaring challenge, okay, na hindi ganon kadali. Pero mas paaangatin nyo yung inyong positive na mindset, yung enerhiya na walang makakatalo sa inyo. Yes, guys. I-claim na natin lalo pa para sa ilan na merong pinaglalaban. Mapatrabaho man again o relasyon. Or maybe this is a message na huwag kayong magpatalo doon sa ilang nega or negativity sa inyong paligid kahit sa inyong sariling pakiramdam. 8 and 9 of Swords are both in reverse. Magiging handa kayo anumang pwedeng ibata sa inyo ng mundo ngayong linggo. May pagtaas kasi dito ng enerhiya, Gemini, na kakayanin nyo. Lalo pa, again, kung andito yung diwa nyo, na bigyan ng pag-aksyon, desisyon, or something na babawi ba kayo sa bagong proyekto na ito? Or sa inyong pag-aaral, kung kayo mga estudyante pa lang, hindi kayo magpapatalo doon sa negativity na hindi nyo kaya dahil magagawa nyo. So, yun yung pinaka-message na umaangat dito. Or isang mensahe lang ito, kung hindi tayo magiging practical na, stay positive this week. Ano man ang pwede yung kaharapin na situation, or parang pakiramdam nyo, nahuhuli na kayo, at dyan umaangat yung pagmamadali. Kalma, stay positive. Para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Ano nangyayari sa atin ngayon today? Okay. Kasi maaga pa, hindi ganito talaga yung oras ni Moonshot pang madaling araw eh. Medyo ina-adjust natin yung oras para, makasabay tayo sa mga gising pa, Okay, kuha tayo. Dagdagan natin ng pinaka-final advice message na iiwan natin para sa mga Gemini. Nakalimutan na naman natin ito. Ihabol po natin. This week, anong iiwan natin? Ayan. Yan ang mabagsak dito. Expect powerful change. Ooh. Expect powerful change. Kasi nga, gusto nyong mag-step up. Gusto nyong mag-level up. Ready. Magiging handa. Or maybe a message na maging ready kayo sa ilang pagbabago na pwedeng ibato sa inyo ng mundo. Ngayong linggo, Gemini. Hello. Okay, hi Cancer. Ito na po ang inyong reading. Weekly horoscope, tarot reading po tayo para sa bagong linggo na ito. Okay, kuha tayo ng ilang messages sa inyo, guys. Dito muna tayo sa inyong tarot. Para sa mga Cancer, anong maiwan natin? Ayan. Hindi pala nakabukas yung mic. Muntikan na. Naka-live ring po pala tayo, Buti na open ko. Andito na po tayo sa sign ng mga Cancer. Naway, naririnig niyo na ako. Okay. Hello po kay Miss Madeline Olavar. Hello po. Nasa sign na tayo ng Cancer for this week, guys. Anong maiwan natin para sa mga Cancer? Message. The Ten of Wands. And the Princess of Swords reverse. So, nakakuha tayo ng ilang reversal coins, Cancer. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Okay, pero ito, medyo natatawa ko sa ilang mensahe. Bilang Cancer din po ang Moonchild, meron po tayong Cancer sign, Sun sign in Cancer. At ngayon pa lang, parang naramdaman ko na ito. Medyo imbalance. Merong imbalance sa ilang bagay-bagay. Maparelasyon, pamilya, o trabaho ito. Imbalance in the sense na merong sobra
pagkasobra. Well, dalawa lang to, pagkasobra or pagkakulang. At dito nag-i-struggle ang ilan na nakarelate na naman ang Moonchild dito. Okay, eto Cancer, if ever mag-reflect yung pagkasobra, yung ilang bigat, yung stress, yung drama, yung tensyon. Minsan, umaangat yan ng kusa, na hindi natin maiwasan bilang Cancer, very emotional and sensitive sign kayo. So, kung makaramdam kayo ng kahit sa simpleng tensyon ito, it's okay to pause, to step back, hindi nyo kailangan harapin agad ang mga bagay-bagay. If this is about your relationship, minsan, kailangan muna natin mag-take ng break. Para iproseso natin sa ating mga isipan yung dapat gawin, yung dapat bigyan ng aksyon, desisyon, na hindi tayo nagpapadala sa emosyon na hindi okay. Kasi may tendency, the Temperance card, reverse, the Devil is in reverse, na masobrahan kayo sa paraan nyo kung paano nyo inaayos or paano nyo binibigyan ng tugon ng mga bagay-bagay. If this is about yourself lang naman, kalaban nyo lang dito yung inyong mga sarili minsan, di ba? Tayo lang din yung higit na nagiging critic sa sitwasyon. Ano pa man, again, regardless, kung ano man yung kinakaharap nyo, maparelasyon man ito, again, or sa inyong sariling pakiramdam lamang ito, Cancer, it's time to release negativity. Release and let go, surrender. Kailangan nating isuko yung ilang unhealthy patterns, unhealthy habits, kahit sa simpleng pagkasobra sa isang, yun, saan ba tayo nasasobrahan? Si Moonchild, ang daming pagkasobra. Sobra sa fats. Hindi, may mga sobra tayo na minsan na-attach tayo sa mga sitwasyon di ba? Sa isang relasyon na hindi mo maiwasan na ikaw ay mapangunahan ng emosyon. So, yun lang. Nakikita ko, ang daming pagkasobra dito, Cancer. So, sana okay magpadalos-dalos sa inyong pag-aksyon this week. Mula dito sa ilang responsibility or obligations rin na umaangat sa inyong buhay. Kung merong struggle, pag-isipan muna. Lalo na yung paraan nyo kung paano kayo makipag-usap or kung paano nyo bibigyan ng tugon ang isang bagay na kung saan ginagamitan nyo ng inyong communication skills. Minsan may pagkasobra dyan. Kahit pa minsan nagiging totoo lang kayo. Minsan ayaw lang din naman natin, kahit hindi natin intensyon na makasakit, pero minsan nakakasobra. Dahil dun sa emosyon na pwedeng umangat. So, take it slow, take it easy, Cancer. Hindi nyo kailangang harapin agad-agad mga bagay-bagay. Proseso muna sa inyong mga isipan kung kinakailangan etong struggle if ever mag-reflect man. Okay? Yun lang naman. Ma-handle mo ito ng mas balance kung pinag-aaralan. Minsan kailangan pag-aralan din daw yung emosyon na ating nararamdaman. Or kung paano ka nakikipag-usap. Kasi meron ditong umangat na conflict, tension, yung ilang bigat, misunderstanding, disagreements, na very normal. Pero yung pagkasobra naman, may ibabalance daw natin yan. Kung, again, ipoproseso ang sitwasyon sa isipan. Kasi as a Cancer, yung puso nyo lumalaki. Yung puso nyo mamon na malambot. Diyan tayo nag-struggle. So, kuha na tayo ng pinaka-advice. Message para sa inyo this week. Cancer, anong iwan natin para sa kanila? Cancer, message. Okay, may sumasama na sa akin kamay. Nothing will come of the situation. Ay naman. Walang makakahadlang or hahadlang pa sa sitwasyon kung kayo mismo kaya nyo na itong panghawakan. Wag nang sobrahan pa. Lalo pa kung nangyari na itong something, tension. Kasi si Moonchild, naramdaman na ito today. So, labanan ng pinangangatawan nyo na nasa balance lang. Okay? At hindi na masasobrahan pa ang mga bagay-bagay kung i-handle nyo ito with care. Ngayong linggo, para sa inyo, Cancer. Leo. Okay. Hi, Leo. Ito na po ang inyong reading. Weekly horoscope. Taroscope po tayo for this week. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, may sahing gabay lamang po. Dito muna tayo sa inyong tarot.
Para sa mga Leo this week, anong may iwan natin para sa kanila? Message? Okay. So, meron din ako nakikita rito para sa inyo Leo this week. Merong padalos-dalos. Magiging padalos-dalos ang ilan sa pag-aksyon, desisyon, or sa pagsasalita, kung paano nyo pinaparating ang inyong mga boses. At yan, kapag nagpapadalos-dalos tayo, di ba, merong tendency na madapa. Or meron tayong masigasaan na feelings ng ibang tao na ayaw natin, kahit hindi naman natin intensyon na makasakit. May tendency na masobrahan tayo. Lalo pa kung present dito yung paghahanap nyo sa balance. So, gusto nyo talagang possession or relationship. Lalo rin, kung nandito yung excitements, dyan, magiging present talaga yung pagmamadali na ayaw natin. The Fool, Reverse, Six of Swords, this is an indication na, hinay lang. Take everything one step at a time. One day at a time. Lalo pa sa part na kung paano mo pinaparating again, yung gusto mong sabihin. Maaring higit na maging totoo. Hindi lang totoo. Pero parang ang mga Leo this week. Sabi ko nga, kapag napasobra o nagpabigla-bigla ka sa pwede mong sabihin, kumbaga diretsahan, dyan, maaring merong masaktan na ayaw natin. Okay, the Magician is in reverse. Minsan hindi natin nakikita pa yung buong larawan ng sitwasyon or nang gusto mong makita yung ilang detalye. Maaring may tendency rin na baka hindi mo makita yung bawat detalye pa ngayon. Makakatulong na pinag-iisipan mo ng mga bagay-bagay bago ka sumuong, bago ka tumalon, bago mo bigyan ng pag-aksyon. Kasi parang andito yung energy na gusto nyo maiparating yung nais nyo sabihin o nais nyo sabihin na katotohanan. Lalo pa kung hindi okay yung inyong pakiramdam. Na iba-iba naman tayo sa realidad. Para kung hindi okay yung pakiramdam nyo, especially yung mga mood, ayan, lahat naman tayo may kanya-kanya ring mood swings. Huwag kayong masyadong paapekto doon sa tensyon na pwede nyong maramdaman. Take it easy, kalma rin. Ang mga bagay-bagay naman ay lumilipas. Pahangin muna, magpalamig muna. Huwag kayong magmadali ngayong linggo. So, maiwan kong that is not a good week or best week para kayo bumuo ng major or huge decisions. Kasi parang wala dito yung clarity. Wala yung pagka-harmony sa inyong isipan. Iproseso, pag-aralan ng bawat details, magtanong kung kinakailangan. Para rin iwas tayo dun sa ilang imbalances na pwede mong ma-encounter or maramdaman this week, Leo. Kuha tayo ng pinaka-final advice para sa inyo. Leo, ayan. Be bold and make the first move. Oh. Okay, so, other messages. Ito yun eh. Kukuha pa ako ng isa. Hindi na content. Okay, adjustments are required. So, dalawa. Ito, other messages, i-add up ko to. Kasi ito, umangat eh. Maging confident daw. Man yung parang wala kang kasiguraduhan. Pero sabi ko naman, sa ilang unang mensahe na umangat, ay mag-iingat. Be careful with your heart. Ayun, mag-iingat ka sa bawat steps mo, sa bawat hakbang mo, sa iyong posisyon, relasyon, or desisyon na gagawin ngayong linggo. Pero ito, be confident, be bold, and make the first move. So, other messages, add up natin ito. Kung feeling nyo handa naman din kayo, ano man ang iba to sa inyo ng mundo, or ano man ang sabihin ng ibang tao, then, stay confident, stay positive na yung magiging outcome nito ay para rin sa inyong ikabubuti. O sa ikabubuti ng lahat sa inyong paligid. Kasi angat yung truth yung katotohanan. Yung alam mong deserve na malaman. Lalo na kung ito isang dalahin
sa inyong mga pakiramdam, Leo. Be confident daw. But still, kumuha pa tayo ng isang message, adjustments are required. Guys, alam ko hindi nakatapat sa camera. Naka-live din po pala tayo sa YouTube. Ayan. Nakatapat kasi sa cam yung ating message. Adjustments are required. So, stay flexible and adaptable pa rin. Kahit pananatili yung confident, may mga bagay daw na kailangan isinasang-alang din natin yung ilang tao sa ating paligid. Diyan naman parang kahanda ka na gawin at bigyan ng pag-aksyon ng isang bagay. Para sa inyo, ngayong linggo, Leo. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading, weekly horoscope, tarot scope reading po tayo. Ayan na naman tayo, nagbabakal na naman ng musal. This week, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo, Virgo. Anong may iwan natin para sa kanila? As usual, may sahing gabay lamang po. Para sa mga Virgo, message. So, Virgo, dito, may pag-angat ng paghanap nyo ng solusyon o resolusyon sa ilang bagay na may kaugnayan, unang-una na dyan sa inyong trabaho or kung kayo mga estudyante pa lang sa inyong pag-aaral at usaping pera. Meron kayong ilang opportunity na habulin this week. May mga pagkakataon ganun, Well, madalas. Hindi naman sa lahat ng Ayan. Ayan yung mga bakal moods ni mo dyan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay lumalapit sa atin ang oportunidad. Madalas, tayo yung naghahanap. Hindi ba? Halimbawa, sa paghanap ng trabaho. Ayan. May ilang bagay dito na kailangan yung tugunan na may kaugnayan sa pera at relasyon. Na sa totoo lang, hindi imposible, unang-unang na-mention ko, yung solusyon. Ano man ang kinakaharap nyo, iikot at iikot ang roleta ng buhay. Ano pa? Makikitaan nyo ito ng progress this week. Maaring ito ay ilang changes rin para sa inyo kung paano nyo pinapanghawakan. For some of you, other messages, ang inyong pera. Kung paano kayo nagbabudget. May ilang pagbabago kayong nais bigyan dyan ng pag-aksyon or gagawin nyo na talaga this week. Patungo pa lalo kung paano kayo, alam nyo, okay, na kayo ay magiging stable and secured money-wise. So, maybe isang indication nito, kaya umaangat yung bang tamang responsibility nyo. Ayan. Kung paano nyo pinanghahawakan ang inyong income, ang inyong pera, lagi nyo lang daw yun aalalahanin. Actually, this week, parang kahit paanong iwas nyo, minsan, andito talaga, present yung, kaakibat yung obligations and responsibilities ng buhay. At, parang wala ring options, kundi ang bigyan ito ng solusyon for some of you. Harapin. At dito, masusubok yung inyong galing o yung inyong paraan kung paano nyo bibigyan ng tugon ang mga bagay-bagay. At yun, unang-una dyan, syempre pa, ay ang magpatuloy. Yun lang din naman ang ating magagawa. Ang patuloy na magpatuloy, sumabay sa ikot ng buhay na ito. Gaano man ka-present yung struggle. Especially when it comes to money. Or kung paano nyo hinahandle ang inyong relasyon. If this is about your relationship. Pero may pag-ayos, tayo nakikita, may solusyon, sumasang-ayon. Ayan. Sumasang-ayon na po ang mga aso. Pasensya na po. So, anything is possible para sa inyo this week. Tapangan nyo lang ang inyong mga sarili. Labanan yung ilang sa pakiramdam nyo ay wala na kayong magagawa pa dahil meron. May solusyon. Okay, kuha tayo ng pinaka-final advice para sa inyo this week. Virgo, anong maiiwan natin para sa kanila? Virgo, message. Alam ko hindi nakikita sa live natin yung pag-shuffle, pero Virgo, anong maiiwan natin para sa kanila? Okay, so may ilang, medyo marami sila ito. Nothing is yet set in stone. Sabi ko nga, patuloy lang umiikot ang roleta ng buhay. Temporary lang yan. Tayo po ay weekly kapalaran, horoscope. Iikot at iikot ang mga bagay-bagay. May pagbabago pa. Nothing is yet set in stone.
Temporary lang ang mga sitwasyon. Surrender to the divine. Ayan. Paano kung ito yung mga laban na mahirap panghawakan? Kasi sa realidad, magkakaiba tayo ng sitwasyon, ng kinakaharap, ng posisyon. Ayan. Pero kung andito kayo sa punto na parang hindi, weekly tayo guys, maaring ito ay ngayong linggo. Andito kayo sa sitwasyon o posisyon na parang ang hirap i-handle ng mga bagay-bagay. Then surrender. Surrender to the divine. Isuko ang lahat sa Kanya. Pray. Alam naman natin how powerful prayer is. Yung connection mo na mabubuo mo sa Kanya. Sa iyong nag-iisang faith, maging ano pa man po ang inyong religion. Pero ito yung pinakamaganda. You and your loved ones are safe. Sabi ko nga, mayroong solusyon. Ano man itong struggle or tensyon na kaharapin nyo. Especially kung ito ay may kaugnayan sa pera. Kasi yung nakikita ko, or oportunidad ito na hinahanap nyo na parang hindi nyo pa makita. Sa huli, safe na safe itong mga obligations na nakaatang. Yung obligasyon na meron kayo sa inyong pamilya. You will be financially covered. Ngayong linggo para sa inyo, Virgo. Hello Libra, ito na po ang inyong reading, weekly horoscope, taroscope reading po tayo. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Libra ngayong linggo, anong iiwan natin para sa kanila? Message. 9 of Pentacles ay narito. Ada pa tayo ng dalawa. Queen of Cups. Okay, Queen and 6 of Wands. Ang ganda naman ng linggong ito para sa mga Libra. Bilang nandito pa rin tayo, sa inyong season, birthday season, happy birthday Libra. Kamusta ang inyong mga birthdays? Naway, punong-puno kayo ng enerhiya na mag-celebrate dahil andito ang success. 6 of Wands, the 9 of Pentacles, this is a great sign na meron kayong celebrate talaga. Gaano man po ito kabongga, kaliit, okay, pero merong celebration. Andito yung fulfillment or fulfilling ito sa feeling. Okay, na-amaze ako, ang ganda. Money-wise or pagdating ito sa work, kung meron kayong ilang projects sa school, kung kayo mga estudyante pa lang, or kung higit tayo magiging practical. Alam nyo, nabasahan ko ito sa Libra. Parang gintong-ginto yung mga messages ko sa inyo na malapit na kayo sa finish line. Patungo kayo sa mas iaangat pa ng inyong posisyon, may pag-level up, merong advancement. Ito sa realidad ng buhay, magkakaiba po tayo. Ano man ang inyong posisyon ngayon, pero may progreso. Maaaring maramdaman nyo na ito. Makamit nyo na ito ngayong linggo. I-claim na po natin yan para sa inyo. Merong changes for the better, guys. Nakaka-happy ang dito yung balance. Mas magagampanan nyo na yung inyong nais bigyan ng pagtugon, yung ilang responsibilidad, obligasyon na meron kayo sa inyong buhay. Meron ng resulta, magbubunga na itong patuloy niyong pinaghihirapan. Again, mapatrabaho man, o relasyon, pwede rin if this is about love reading. Pero, ang ganda, nakaka-happy lang. Meron kayong isa-celebrate, yun, merong success. Ayan, agad-agad. I-claim na natin yan para sa inyo this week. Kuha tayo ng pinaka-final words, advice para sa mga Libra. Anong iiwan natin para sa kanila? Message. Okay, so medyo mailap. Kuha na tayo ng pinaka-nandito. Uy, don't let pride get in your way. Kuha pa tayo ng isa. Have faith in your dreams. Don't let your pride get in your way. So, ano to? Parang magiging sabon ba kayo? Hindi. Kasi dito, ipag-angat ng resulta as I've mentioned. Kung meron kayong nais pasalamatan or nais tugunan as I've mentioned, for some of you, tayo ay general reading. Don't let pride get in your way. Stay grounded. Stay humble. Lalo pa kung dito naman talaga yung fulfillment. Yung contentment. Mula dito sa ilang achievements na pwede nyong matanggap, ma-receive ngayong linggo. So, etong umangat. Don't let pride get in your way. Maging bukas. Patuloy na maging bukas sa ilang possibility. Gaano man parang
master nyo na ito. Kasi nga, ang ganda ng umangat eh. Kaya naman, parang expert na kayo rito o ka-professional na kayo rito. Dahil meron pa rin ilang tao sa paligid na pwedeng mag-ambag sa inyong buhay. Gaano man yan kaliit or kalaki. Meron at meron kayong matututunan. Okay? Or meron at meron kayong matatanggap. Ito yung umangat. Maybe this is messages for some of you. Pero have faith in your dreams, Libra. Na itong mga positive possibilities, messages para sa inyo this week, makakamit nyo ito. Matatanggap nyo ngayong linggo. So, i-claim na natin yan. Positive possibilities para sa inyo this week, Libra. So, dito na po tayo sa sign ng mga Scorpio, weekly horoscope, horoscope reading po tayo. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Dito muna po tayo sa inyong tarot card reading. Kuha lang tayo ng ilang messages. As usual, guys, mensaheng gabay lamang po para sa mga Scorpio this week. Anong message na iiwan natin para sa kanila? Message. King and Queen. So, dito, umaangat yung inyong pagiging provider or kagustuhan na makapag-provide. Andito yung pag-angat ng sense of responsibility and security ng mga Scorpio this week. I feel with your cards na may ilang talagang nais tugunan. Bigyan ng pag-aksyon or harapin. If this is about your expenses, money, merong kailangang mag-provide. At kayo yon na higit naaangat ngayon. Okay. The Wheel of Fortune ay narito, guys. Kahit ano pa man itong kailangan yung sitwasyon na parang ang hirap taguan talaga. Hindi, ang hirap iwasan dahil visible eh. Especially if this is about money, your expenses, yung ilang bayarin, yung ilang payments. Ito ay matutugunan. Alam ko, napaka-cliche na naman yung mga messages ni Moonchild. Pero Wheel of Fortune, this is a great sign. A message, a reminder for you, Scorpio, na makakayanan mo itong solusyonan, harapin. Okay? Anumang pwedeng ibato sa iyo ng mundo, meron at meron kang solusyon. Meron at meron kang madidiskubre sa iyong sarili na kakayanan, na kaya mo palang i-handle ito, kaya mo palang tugunan, gaano man parang kahirap or ka-struggle ang mga bagay-bagay, or gaano man parang may pagkasobra ka dun sa posisyon kung saan nagtatanong ka na rin kung ito ba ay malalagpasan mo. Okay? Merong solusyon, guys. This is a great sign, Wheel of Fortune, again, na positive yung outcome. Okay, for some of you, other indication, ayan, sandali lang po. Nakalive tayo sa YouTube kaya hindi ko to makakat. Sinisipon pa rin ng Moonchild. Pasensya na po. Parang nagiging lalo tayong dito. Okay. Para sa ilan, kung hindi mag-apply yung unang messages ko, Scorpio, King and Queen of Pentacles. Parang maging higit na low-key lang kayo. Low-key na palaban. Ayan. Sa inyong buhay. Trabaho man. Ayan. Merong eroplanong dumadaan or ilang ginagawa niyong bagay kung saan, halimbawa, proyekto ito, low-key lang, pero ginagalingan. I mean, maaring hindi niyo muna ito agad ipakita sa mundo or i-reveal, itago muna ito, pinag-aaralan, pinag-uusayan. At dyan, maaring biglain niyo na lang ang lahat sa inyong kagalingan or sa inyong nagawa na. Merong parang, I feel dito, kasi King and Queen of Pentacles are both in reverse, may ilang secrets muna. Sabi ko nga, in a way na, pinagtatrabahuhan nyo pa rin. Or sa mas practical, magtatrabaho lang kayo dito ng tahimik, ayan, or higit kayong magiging focus and determined kasi na makakita nung success. Nung resulta, nung magandang resulta, syempre pa. Para dito sa ilang obligations na aking nami-mention, lalo na kung kayo yung mga talagang breadwinners, or providers sa family, mas ilalaan nyo yung enerhiya na mag-focus sa alam nyo meron kayong benefits
this week na siyang magandang magagawa nyo. Kasi dyan, ulitin ko, maring meron pa kayong mga bagong madiskubre sa inyong mga sarili at yun yung mga kakayanan nyo pa. Okay? Okay, add tayo ng ilang final advice. Ayan, agad-agad bumagsak na. Uy, don't let your past hold you back. Ba't may pa ganon? About past. Okay, may sumasama sa akin. A fiery climax approaches. Parang hindi ako satisfied doon. Para sa mga Scorpio this week. Okay. Believe in the impossible. Ayan. Don't let your past hold you back. Scorpio, if ever, for some of you, maybe this is a message, a reminder na ano man ang kaharapin mo, huwag ka na mag-dwell sa past. Lalo pa kung mag-reflect yung parang yung struggle, aking na-mention, parang hindi makakatulong kasi lalo pa kung itong past nyo ay may kaugnayan dito sa kinakaharap nyo ngayon. Okay? Hindi makakatulong na magpaiwan pa kayo doon sa nakaraan kasi ang ganda. The Wheel of Fortune ay narito. May pakikibaka, paglaban sa hinaharap. Okay? Okay. A fiery climax approaches. Kung aking i-relate ito, along with your other cards, dito sa umangat sa inyong tarot, on the positive side naman ito sana. Yung pag-init sa inyong kagustuhan na ma-achieve, matugunan, maharap yung ilang responsibility nito na may kaugnayan sa inyong obligasyon. Sabi ko nga, sa pera, sa pamilya, dito kayo mag-iinit. Pero sana huwag mag-init ang inyong mga ulo. Okay? Pakalmahin lang din ang sarili. Dahil ano man ang mangyari, ulitin ko, merong resulta, merong solusyon. You just have to believe in the impossible. Ngayong linggo, para sa inyo, Scorpio. Okay. Hi, Sagittarius. Weekly Tarot Scope, Horoscope reading po tayo. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Dito muna tayo sa inyong tarot. Para sa mga Sagittarius ngayong linggo, anong iwan natin para sa kanila? Message. Knight of Cups. Queen of Wands. This week, Sagittarius, may pag-angat ng inyong pagiging compassionate or passionate sa inyong ginagawa. Maging ano pa man po ang inyong propesyon, ang inyong pag-aaral, or pinagkakaabalahan sa buhay. Pero, andito yung init sa inyong mga passion or matatawag na hilig niyong gawin or yung mga hobbies niyo. Parang dito kayo mahuhumaling ngayong linggo. Kasi meron din kayong goal. Higit kayong magiging competitive. May pag-init sa inyong pakiramdam na gusto nyong ma-achieve ang isang bagay. Andito yung goal kasi as I've mentioned. Sabi ko ba? Oo. Parang gusto nyo itong makamit. Matanggap. Siyempre pa yung mga magaganda ito. Or sabi ko nga, mga hilig nyong gawin or hilig nyong bagay. Okay, naisip ko kasi magsisale na naman, 10-10. Maaring, meron kayong goal na mabili, or, sabi ko nga, nais niyong magamit, na may connection pa rin dito sa mga gusto nyo, yung mga hilig nyo. Huwag lang kayong masasobrahan, kasi nga, kung narito yung passion talaga, yung init, yung pagiging fiery nyo this week, tayo po ay weekly horoscope, tarot reading. May tendency na masobrahan yung pagka-on fire nyo. At hindi mapigilan, hindi magpipigil sa pag-Shopee. Nag-promote na naman ng Shopee ang Monshopee. Hindi. Kung mag-balance pa rin, okay, na matanggap nyo itong goal nyo, na alam nyo deserve nyo, laging alalahanin yung tamang responsibility kung ano yung kailangan. Okay? I mean, lang to, kumbaga, wants versus needs. Ayan. Kung ano lang muna yung kailangan ngayon at mahalaga ngayon. Especially, ito sa realidad po ng buhay. Magkakaiba pa rin tayo ng estado, ng sitwasyon, relasyon, ganyan. Pero, hinay lang dun sa pagkasobra. Okay? For some of you, kung hindi mag-apply yun, yung ilang unang messages ni Moonchild. Okay. Maaring meron kayong, kasi dito yung pagiging competitive na minsan may mga laban na pinupush nyo kahit hindi nyo naman laban.
Kasi nga, andito yung pagiging on fire. Ready kayo na tugunan yung mga bagay-bagay. Bigyan ng pag-aksyon. Ready kayo na sumunod dito sa flow ng buhay. Pero may mga bagay lang din daw na ayaw nating pangunahan. Kasi baka mauwi yun sa kapag nalagpasan or lumagpas kayo doon sa posisyon ng pagiging competitive. Parang gusto nyong ipanalo to Gusto nyong matanggap to. Baka, ito ayaw natin, yung conflict. Okay? Na pwede mong maramdaman sa kapareha or pamilya or sa trabaho. Huwag kayong mag-alala. Ang mga bagay-bagay naman ay nagagawa ng paraan. Nagagawa ng paraan sa may balance. Nang alam nyong wala kayong ibang naaagrabyadong tao or nasasagasaan. Okay? Other messages, if this is about your love life, buhay pag-ibig, relasyon, kerida, mistress, charet. Hindi. Pero, Knight of Cups, Queen of Wands, baka dyan kayo mag-init ngayong linggo. Yung connection na pwede nyo mabuo sa isang tao, regardless of your relationship status right now, single, in a relationship, married, pero yung connection ay may pagka-passionate. Andito rin yung compassionate na aking na-mention. Kung ating i-relate yan pagdating sa love reading, yung connection, maaring mapunta sa pagiging romantic. Maaring merong magparamdam. It could be someone new. For some of you, singles, parang meron pang ilalalim itong sitwasyon na ito. May pagkasobra pa nga para sa ilan. Kasi nga, fiery yung pinaka nakikita ko rito for you guys. So, stay balanced sa mga bagay-bagay na alam yung... Kasi dito wala na mga hahadlang sa gusto nyong makita or makuha, ma-achieve ngayong linggo. Okay, labanan yung pagkasobra lang. Okay, agad tayo ng ilang final advice, message para sa inyo. Sagittarius, ayan, nagagalit ang baraha. Pasensya na po, nagulat ko ata ang live. Look at the bigger picture, palagi. Okay, look at the bigger picture. Kailangan nyo ba ito ngayon? Or baka meron lang kayong, or nami-misinterpret nyo lang yung feelings nyo ngayon? Or meron kayong hindi nakikitang ilang detalye? Pag-aralan mo ng bagay-bagay kung kinakailangan kasi baka hindi nyo nakikita or napupuna yung yung bibigyan ng pag-aksyon o yung ilang detalye sa larawan. Look at the bigger picture, guys. Palagi. Emotions are running high. Yung emosyon. May pag-init dito, sabi ko nga. Okay, ito. Conclusions are within reach. Ano man ang umangat, ma-encounter, maramdaman nyo pagdating sa inyong emotional sector, merong solusyon, meron kayong something, marirealize sa point na yan ngayong linggo. Mas marirealize niyo yung inyong mga worth. Sabi ko nga, mas mailalaban pa ang mga Sagittarius this week. Para sa inyo yan, Sagittarius. Capricorn, kuha tayo ng pinaka-advice, message para sa inyo this week. Dito muna tayo sa inyong tarot card reading at itong oracle. Lagay muna po natin sa gilid. Kuha lang tayo ng ilang final message, agad-agad. Hindi pa nga tayo nag-start. Pasensya na po. Anyway guys, naka-live rin po tayo sa YouTube ngayon. Kaya parang halo-halo na yung emosyon na sinasabi ni Moonchild. Hindi. Okay, Capricorn. This week, anong may iwan natin para sa kanila? Message. So, ngayong linggo, Capricorn, maaaring mapuno kayo ng ilang ideya. Kahit sa simpleng ideya or plano ito na gusto niyo pang bigyan ng pag-aksyon or desisyon, maaaring i-take nyo ito as a challenge this week. Actually, maaaring andito yung excitement. Okay? Maaaring kusang pumasok yung opportunity na kung saan ay mailalapag nyo itong ilang plano nyo or ideya. Higit kayong magiging, hindi lang practical, pero sana maging practical. Maybe, isa rin yung message. Pero higit kayong magiging madiskarte at malikain ngayong linggo. Okay. Kasi the Fool ay narito. Yung parang nagsisimula ulit kayo sa una. Ano man na ang katayuan nyo or estado nyo sa inyong trabaho or pag-aaral. Pero parang merong fresh thoughts. Parang feeling nyo, nagsisimula ulit kayo sa una. Andito yung excitement. At higit kayong magiging goal-oriented or
yung goal nyo, yung mga ambisyon nyo pa sa buhay ay aangat. Andito yung enerhiya na maniwala pa sa inyong magagawa or kaya pang magawa sa buhay. Na ang ganda naman. Okay? Yun yung pinaka-message. Parang ang dami yung gustong gawin or merong ideya. Kahit sa simpleng ideya pa lang ito, okay? Tayo po ay weekly horoscope, horoscope reading. Halimbawa, meron kayong ideya or plano pagdating sa pagbuo ng isang negosyo, okay? Or paghakbang sa isang bagong posisyon na gusto nyong ma-achieve, you will be ready na harapin ito this week, Capricorn. Queen of Pentacles reverse, yun yung pagiging practicality rin na yes, andito yung pagiging ambitious, goal-oriented, pero you will take everything one step at a time. Maniniwala kayo doon sa gusto nyong marating, pero hindi kayo magmamadali. Dapat merong assurance, syempre pa. Although, wala tayong assurance sa buhay, especially sa business, kung ito ba ilalago o hindi. Pero yung assurance na meron kasi yung sarili na ano man ang mangyari, ay kalma lang. Positive or negative, kalma lang. Stay grounded. Kaya naman pinapahintulutan na huwag mong mamadali rin. Kasi parang andito yung new beginnings eh. Parang nagsisimula ulit sa una yung pakiramdam. At di ba kapag nagsisimula tayo sa una, madalas halo-halo yung emosyon. Andyan yung kaba. Or parang excited kayo. Na yung tendency ng tayo magkamali, very normal yun. Lalo na sa una. So, stay calm, stay realistic sa mga bagay-bagay, and adjustments rin are required for you guys this week. Na yung nakikita nyong goal na gusto nyong simulan, ay merong kagandahan sa huli. I mean, magtatapos, makakamit, makukuha nyo, ma-achieve nyo yan. Panatilihin yung pagiging madiskarte. Gamitin niyo yan ngayong linggo, Capricorn. Okay, kuha tayo ng pinaka-final advice, message para sa inyo. Capricorn, ayan, may sumasama na sa aking kamay. Prosperity lies ahead. Okay, super satisfied na ako dito. Teka na, overwhelmed na ako dyan. Ano man itong, maaaring new opportunity rin ito. Usang papasok. At dyan magpaplano kayo. Angat lalo yung pagiging madiskarte para sa ilan, okay? Maaaring isang oportunidad ito. Patungo palalo sa kasaganaan. Prosperity lies ahead para sa inyo ngayong linggo. Capricorn. Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Weekly Tarot Scope. Horoscope po tayo para sa inyo ngayong linggo. Anong message na may iwan natin para sa mga Aquarius? As usual guys, mensaheng gabay lamang po. Message para sa mga Aquarius this week. Aquarius. Okay, may bumabagsak na dito agad-agad. Okay, mag-ata pa tayo dito ng dalawa. 3-card spread. Yung pinaka-message for this week. Para sa mga Aquarius, the Strength card ay narito. 7 of Cups reverse and the Knight of Swords. Reverse. Aquarius, pasensya na po. Tayo ay nalobat sa camera. Itutuloy na po natin ito dito sa aking CP. Okay lang po ang quality. Guys, kasi nire-record ko din siya. Okay, para sa ilan na hindi masubaybayan itong ating live stream, naka-live rin po tayo sa ating YouTube. Pero the strength ko, huwag kayong magpatalo ngayon. Ngayong linggo sa ilang emosyon na pwedeng umangat, lalo pa kung nag-struggle. Ito yung best week, nagagamitin nyo ng higit ang inyong isip, ang inyong utak. Above anything else, sundin nyo kung ano yung higit na alam nyo merong pagka-practical, I mean, na pag-aaralan, logical. Okay? The Knight of Swords, reverse. So, gamitin nyo rin yung inyong mga power of voice. Actually, mas higit kayong magiging wise kung paano nyo pinanghahawakan ng ilang sitwasyon, or maybe this is a reminder na paangatin nyo yung kalakasan nyo. Ayan, ayusin natin. Kalakasan nyo na makapag-isip ng tuwid ng mas klaro. Gamitin nyo yan ngayong linggo.
gaano man. Okay, if ever, lalo pa kung mag-reflect yung struggle na parang hindi okay. O ang hirap panghawakan ng ilang bagay-bagay. Aquarius. Okay? Sa mas higit na practical, maaaring higit kayong magiging busy and productive this week. Dahil dito sa ilang obligations, responsibilities, gawain, yung inyong mga daily work routine sa buhay, trabaho, pamilya, at yan, pangatin nyo yung strength, yung kalakasan. Manatili kayong malakas. Stay strong this week. Aquarius, sabi ko nga mula dito sa sa ilang pwede yung kaharapin na hindi, syempre, tao lang tayo, napapagod din, napanghihinaan ng strength. Physically, mentally, maybe isang indication na huwag kayong sumuko. Gaano man ka-struggle ang life minsan. Okay? Okay, so, sabi ko nga may pagka-busy and productive, so, maybe isang rin ito. For some of you, na mag-apply yon or mag-reflect yung ilang unang messages ng productivity, na parang wala na kayo iniisip sa buhay, kundi yung, yes, oo, importante syempre, pero yung paano naman yung kayo? Huwag niyo rin kakalimutan yung kayo. Yung ilang mga personal na plano or hangarin niyo pa sa life na gustong puntahan, tugunan. Huwag yung bigyan ng limitasyon ng inyong mga sarili na mas mangarap pa doon sa mga nais niyong marating. Kung ito ay about your travel sector, ilang travel plans, or ilang ideya, kasi ulitin ko, ano man ang pwedeng iba to, maramdaman nyo sa buhay, life in general. Andito yung power, yung strength in you na angat this week. Aquarius, kuha na tayo ng pinaka-final advice, message para sa inyo. Ayan, may sumasama sa aking kamay. Surrender to the divine. Lalo pa kung mag-reflect yung struggle na, kasi sa dami, okay, nung gawain, yung task ni Big Brother, ng ating nag-iisang creator. Kasi, wala naman siyang ibibigay o ibabato sa'yo nang alam niyang hindi mo kakayanin. Pero, tayo ay tao lamang, nangihina rin, nababawasan ng strength. Minsan, hindi natin alam yung pag-aksyon o para sa atin pa ba to? Or meron pa bang ikagiginhawa to? Kung naroon ka sa posisyon na yun, Aquarius, hindi mo kailangang ilaban lahat ng sabay-sabay. Okay? Isa-isa lang. At kung talagang andito ka sa point na napagtatanong ka, na parang ikaw ay naliligaw, then this is maybe an indication to surrender everything to God, to our Creator, to the divine. Maging ano pa man po ang inyong faith, isuko mo lahat sa Kanya. So, sa mas practical na mensahe, pray. Ayan, alam naman natin how powerful prayer is. Sa Kanya kahigat na kukuha ng lakas. Kumapit ka lang sa Kanya. Ngayong linggo para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong linggo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Dito muna tayo sa inyong tarot. Ayan, I know, andito na naman tayo sa CP. Nire-record natin sa CP kasi napuno na naman yung ating memory sa camera. Pero okay lang sana po ang quality, Okay, Pisces. Para sa inyo this week, anong maiwan natin para sa mga Pisces? Message. Okay, hindi na siya nakikita yung pag-shuffle ko sa camera. Okay, may bumagsak na dito. Uy, 9 of Cups rin. Sandali. Kunin ko na itong dalawa. 9 of Cups, 6 of Pentacles, and Knight of Cups reverse, 6 of Pentacles, and the 5 of Cups. Okay. So, okay. Sa pinaka-center ng iyong baraha, Pisces, yung pagiging generous ng mga Pisces ay higit na angat ngayong linggo. Ito, isa to sa mga quality na meron kayo. Yung pagkakaroon nyo ng mahabaging puso. Ayan. At ngayong linggo, maaring meron kayong higit na pagbigyan, pagtuunan ng pansin, tulungan sa inyong sari-sariling paraan. Or maybe, kusa nga angat ito, merong isang tao or ilang tao sa inyong paligid na inyong pagbibigyan. Kasi nga, lalambot yung inyong mga pusong mamonlalo. Kumbaga rin,
aangat yung sense of responsibility na matugunan sila. Gaano man, kahit ikaw, personal, sa iyong personal na buhay, meron ka ring mga pinagdadaanan. Kumbaga yung selfless act or selfless love ng mga Pisces rin ay mangingibabaw para sa inyo. Kung hindi to kusang umangat sa ibang tao guys, reversal tayo every time So maaaring sa inyo po to mag-reflect or sa ilang tao sa inyong paligid. Kasi dalawa rin ito maaaring positive or negative itong pag-angat ng pangangailangan. Maaaring wala kayong choice for some of you kasi ito ay ilang demands or parang hihingin sa inyo. Okay, na bilang Pisces ay hindi nyo mahindian. Alam niyo yun. Pero ito, manatili lang sana kayo sa part ng alam nyong yes, nakakapagbigay kayo, nakakapag-abot kayo, pero huwag nyong kakalimutan na maglaan pa rin ng control, ng limitasyon, o ng boundaries para sa inyong sarili at sa mga taong ito sa inyong paligid. Huwag niyong kakalimutan yung kayo naman. Okay? Magtira para sa mga sarili. Or, other messages, 5 of Cups, 6 of Pentacles. About money. Money pa rin tayo. Or sa ilang kailangan yung tuganan money-wise. Ito, hindi ko po ito tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman. The 5 of Cups, Knight of Cups, reverse ay narito kasi So, maaaring merong ilang hindi pagkakaunawaan lang dito. For some, may kaugnayan sa pera. Or ilang disagreements, okay? Na, dito, kung saan kayo ay naglalabas or present yung income, yung budget. Uulitin ko po, sana manatili sa inyo yung balance. Na hindi madali, lalo na sa usaping pera, andyan yung highs and lows. Pero, sa pagkakataong ito, kasi reversal tayo, kung kinakailangan nyo ng isang tao na mahihingan nyo ng tulong, hindi man ito may patungkol sa usaping pinansyal, kahit sa simpleng pagpapayo kung paano nyo bibigyan ng pag-aksyon ng ilang bagay, gawin yun. Hindi po isang financial advisor ang Moonshot. Simpleng tarot card reader lamang po ako. Pero kung andito talaga yung hindi nyo pagkaunawa or hindi pagkaklaro ng ilang bagay at maging present yung conflict or kahit sa simpleng tension lang ito na hindi nyo maintindihan, then kumonsulta sa mas nakakaalam or sa mas professional sa pagdating sa usaping ito, magtanong. Wala naman pong masamang magtanong. Lalo pa kung ito ay may kaugnayan sa pera. Ayun lang naman. Okay? If this is about love reading, guys, kung parang hindi kayo masyadong magtagpo ngayon, magtagpo. Or parang hindi kayo magkasabay sa ilang bagay ng kapareha, if attached or married. Kahit pa pakiramdam mo, ikaw na tong laging umuunawa or nagbibigay, stay balance pa rin. Hindi, kumbaga, lagi mo lang tatandaan na meron ka ditong options, okay? Meron kang paraan kung paano mo higit na mapapalinaw, mapapaayos ang sitwasyon. Kung kinakailangan mo lang iproseso sa isipan ng ilang bagay na inyong kinakaharap ngayon, na maaaring para sa ilan may kaugnayan sa pera, pag-usapan, ayan. Sabi nga nila na idadaan naman sa mabuting usapan ang mga bagay-bagay or pag-aralan. Lalo pa, kung ito ay, yun na nga, may kaugnayan sa pera. Meron ka ditong, kumbaga kakayanan, kasi nasa iyo yung power, ikaw yung higit na nagbibigay. Sa akin nakikita dito. Meron kang options. Kumbaga nasa iyo yung pinaka-options. So sana this time, this week, Pisces, piliin mo naman yung ikaw. Kahit ikaw na lang muna. Lalo pa kung present yung pagkalungkot or pagkalugmok para sa ilan na parang hindi kayo na-recognize or na-appreciate yung feeling na ganon. It's okay to pause. Self-care, self-love, regaluhan ng something ang sarili dahil deserve mo yan ngayong linggo. Alisin yung ilang isipin na mabibigat na alam mong hindi nakakatulong para sa'yo. Dahil hindi mo deserve yan. Okay? So, ayun.
Hindi pa tayo. Ito pa. Meron pa pala tayong Oracle. Kuha tayo ng final advice para sa mga Pisces this week. Ayan, merong umangat. Expect powerful change. May ilang changes pa. Lalo pa kung mag-reflect yung ilang struggle na aking na-mention or tension when it comes to money. Hindi nyo na alam kung paano pa. Temporary lang daw yan, guys. Meron pang pagbabago. Expect powerful change sa inyong sitwasyon. Ayan, sumasang-ayon na po ang aso namin. So, laban lang, tuloy lang para sa inyo ngayong linggo, Pisces.